Ang counter objection doon kasi kanina ang tanong niya kasi second person, first person, second person. So ang first person dito sa talata anak ng tao, ang second person mga hayop. Will you please repeat it? Ang first person dito sa talata anak ng tao. Will you please repeat it? Ang first person dito sa talata anak ng tao. Ang second person mga hayop. Okay. Ang second person ang tinutukoy ko diyan na inuutusan na kumain. O kaya yun kanina ang sagot ko, second person. Okay, ganito. Bro, ruling tayo. Ruling tayo. Bro, boy letra. Kahit anong sagot niya, hindi natin pwede kontra yun. Sige. Mag-lead tayo into next question bro. So titindigan mo na ang second person dito, yung anak ay yung ang first person dito, titindigan mo na ang first person. Yung anak ng tao, titindigan mo yan. Sabi mo yan eh. Yan, yung mga yes. Dito sa talata, yung mga tao. Will you please repeat it? Sabi mo yan eh. Yan, yung mga yes. Dito sa talata, yung mga tao. Yung mga tao na inutusan na tipunin yung mga hayop. Ang second person, yung mga hayop na pinapatipon. Pinapatipon yung mga hayop para kainin yung mga laman, yung laman at dugo. Okay, next question. Next question. Pag sinabing second person, i-define mo nga yan sa grammar pag sinabing second person. Wala na tayo sa grammar. Yan tayo. Next question. Paano masabi? So, hindi mo kaya. Next question. Ulitin ko, kaya mo bang i-define pag sinabing second person? Kaya mo bang i-define? Yes or no? So wala tayo sa topic. Next question. Mo na, Mr. Kaya ko yan. Will you please repeat it? Kaya ko yan. Pow! Kaya ko yan, pero wala tayo sa topic. Mr. Moderator. Okay, anong objection? Ang objection ko, nakita mo yung buong rebuttal niya. Dito nga lang siya umikot eh, sa talata na to. So dito kami ngayon maglalaban, dito kami ngayon magigit-gitan. Sabi niya, yung tao daw dito, anak ng tao, first person, yung anak ng tao. Ngayon, ang tanong ko, define second person. Sabi niya, out of topic, pasok sa topic yan eh. Okay, anong counter objection mo, bro Labs? Ang counter ko doon, wala na sa topic yung grammar. Hindi naman sa grammar ang topic natin, kundi sa pagkain. Teksto tayo dito. So next question. Okay, ruling tayo. As para sa inyo, as long as pasok sa topic, since ako moderator, hindi pa ako naman, pasok naman siya sa tema. So, you're talking about doon sa talata na yun, so, kung yan ba first, second, third person. So, para maintindihan ng mga tao kung ano yung first, second, third person. So, you have the right to answer the question. But, kung gusto mo mag-pass, bro, just say pass na lang, bro. Just say pass na lang, bro. Okay, next question. Pass na yan. Will you please repeat it? Pass na yan. Will you please repeat it? Pass na yan. Flashback. Kaya ko yan, pero pass na yan. Pass na yan. Wala na sa topic. Wala naman sa grammar yung ano natin. Wait lang. Paano masabi? Next question. Wait, moderator stand. Sinabi ko as a moderator, bro. Sinabi ng moderator na part siya ng topic. Although, makikita ko naman, na-incline naman sa topic. So, pwede ka mag-pass, but not saying na out of topic kasi sinabi ko na as a moderator, nasa topic siya. So, pwede ka naman mag-pass, bro.
O, pass yan. Next question. Will you please repeat it? O, pass yan. Next question. O, pass yan. Next question. Sunod na tanong, aminin mo nga dito bro, aminin mo nga. Naintindihan mo ba yung pinag-usapan natin na first, second, third person? Alam mo ba yan? Yes or no? お前はもう死んでいる。 Yes. Pero wala yan sa topic. Paano masabi? Next question. Di ba itong Biblia puro mga teksto to? Di ba nasa teksto tayo? Di ba mga sentence to, mga talata to? Paano ba natin maintindihan ang isang sentence kung maintindihan ba natin ang isang sentence kung gagamitan natin ng grammar? Yes or no? Yes. Pero wala yan sa topic. Wala sa topic ang grammar. So, ang topic natin pagkain, hindi sa grammar. So next question. So sino nagsabi sa iyo na ang second person dito ay ang kinakausap? Ang first person dito ay yung anak ng tao. Sino nagsabi sa iyo? Ayan, ayon sa pagkaunawa ko sa teksto. Sino nagturo Dahil sa'yo? maliwanag naman sa teksto. O kung Check mo na, Mr. Moderator. Ang tinatanong ko, person, sino? Sinong teacher yung nagturo sa kanya na ayon sa talata, ang first person dito yung kinakausap? Sinong teacher yung nagturo sa inyo? Okay. So, Love Song, may counter objection ka ba? counter. Okay. Counter. Okay. Next question na yan. Okay. Next question na yan. Okay. Next question na yan. Pass, wala naman sa topic. Pass, wala naman sa topic. Yan, pass, wala naman sa topic. Yan, pass, wala naman sa topic. Flashback. Mr. Kaya ko Moderator. yan, pero yan, pass, wala. Bro. Teacher naman ang hinahanap niya, wait lang, teacher. Love Kanit. Song. Just give you another warning bro. Kasi nasa topic kayo, biblical things bro eh. Touch na kayo eh. So, kailangan talaga malaman yan ng mga manonood kung nasa kung sino pa yung mga inuutan, kung nagamit ka ng grammatical rule para makita natin. So, kung yan eh para sa iyo hindi siya naka-incline, pero para sa akin as a moderator naka-incline siya sa topic. So hindi to biases kundi nakikita ko lang naka-incline lang sa topic. So kung gusto mo mag-pass, just say pass. So kung gusto mo mag-pass, just say pass. Avoid saying out of topic kasi I'll give you warning for that side to. Okay, pass. Next question. Will you please repeat it? Okay, pass. Next question. Next question. Aware ka ba na pag sinabing first person, ito yung speaker? Sa grammar, aware ka doon? Yes. Will you please repeat it? Yes. Flashback. Ang first person, dito sa talata, anak ng tao. Ang second person, mga hayop. Next question. Aware ka ba na pag sinabing first person, ito yung speaker? Sa grammar, aware ka doon? Yes. Yes, aware ako dyan. Yung speaker, ang first person. Ang speaker ba dito Second yung anak ng person. tao?
Sumasagot pa ako. Boiler trap. Huwag ka munang... Bigyan mo na natin siya ng time. Okay. Bigyan tuloy mo yung sagot mo. Ayun. Kung yung first person ang sinasabi mo dyan na speaker, ang speaker dyan, ang Diyos. Ang second person, yung tao na sinasabihan. Ang third person, yung mga hayop. Yun ang sagot ko doon. Bakit sabi mo kanina ang first person dyan yung anak ng tao? So nagkamali ka pala kanina, inaamin mo na inulit-ulit ko pa yan, natitindigan mo talaga na yung first person dyan, yung anak ng tao. So aminin mo, nagkamali ka na. NANI?! お前はもう死んでいる。 Ayun. Ang inaamin ko dyan na nagkamali ako doon sa pagkaunawa ko sa tanong mo. Kaya yun ang naisagot ko na ang first speaker dito ay yung anak ng tao. Doon sa tanong mo, yun ang hindi ko gaanong naunawaan. Kaya yun ang nasagot ko. Pero kung tatanungin mo ako dito sa first, third, and second and third, yun yung sagot ko doon. Ang first speaker, ang Diyos, na nagsasalita. Ang second speaker, yung anak ng tao. Speaker, ang Diyos, na Next question na. So at least alam mo na. So yung second person yung kinakausap, yung term na kayo, saan yan naka-align? First, second, na third. Kayo'y kumain. First, second, at third. Sa third. Sa third yan, tinutukoy. Sa third. Sa third yan, tinutukoy. Kasi sabi dito, nung pinatipon doon sa anak ng tao yung mga hayop, ang sabi, kainin ninyo. Yung mga hayop dito ang inuutusan na kumain at uminom ng dugo, hindi yung second person o yung taong kausap. Yun ang maliwanag doon. Okay, next question. Bro, sinong teacher ang nagsabi sa'yo na yung kayo, third person? NANI?! お前はもう死んでいる。 Ayan, next question. Sabi. Ayan, next question. Sabi. Ayan, next question. Sabi. Pass, next question. Wala sa topic. Hindi naman kailangan yung teacher Pag dito. sinabing kayo, next question na, pass na. Pag sinabing kayo, subject o listeners? NANI?! Yung listeners. Hmm. Yung listeners dito, yung sumasagot ako. Yung listeners dito ay yung mga ibon na inuutusan na kumain kayo. Dahil yung mga ibon, yun yung ipinapatipon doon sa second speaker. Kaya inutusan ngayon nung tao, yung mga ibon na kumain kayo, kainin ninyo ang laman at dugo. Next question. Ano ba ang second speaker? Spoken to o spoken about? Pili ka. Spoken to. Diba second person yun? Spoken to. Yes or no? お前はもう死んでいる。 Ano yun? Pakiulit. Diba yung spoken to equivalent sa second person? Yes or no? O yun nga. Spoken to. Spoken to. Spoken to.
Sa second person, ang sinasabihan niya, yung mga hayop. Tayo. So, padako na tayo sa 5 minutes. Sige bro, go ahead. Kawayat mo na lahat ha. So yun, dali. No? At ito yung pakiusap ko sa mga baguhang mga debater. No? Kung gusto nyo pong maipagdebate, yung mga baguhang pa, yung mga bata pa, kailangan nyo pong unahin yung pag-aaral. Importante po talaga yan. No? Pag-aaral sa grammar, kasi po ito po ay babasahin. Hindi po ito drawing. Na-i-interpret natin to a abstract or drawing. Hindi po. Ang interpretation po nito, dahil ito po ay text, ay true po sa grammar, sa mga pagkakaayos ng mga sentence dito. At malinaw po dito na ang kausap natin, sad to say, bagsak sa grammar. O talagang mababagsak ka kasi nasa mali kang aral. Hindi pwede na tama yung interpretation mo tas mali ka sa grammar, bro. Sabi nga sa Korinto, sa 15, hindi mo pwedeng paghaluin ng liwanag at kadiliman, ang katuwiran at kasinungalingan. At napakalinaw dito na dito nyo matutunghayan, ang sinabi dito kasi, ang first person dito ay yung anak ng tao, ay yung Diyos. At ang second person dito, yung anak ng tao. Hindi yung anak ng tao yung first person dito. Parang awa nyo na. Mag-aaral naman kayo. Parang awa nyo na. At yung anak ng tao, kasama sa second person na kayo. Kasi siya ang kausap. Kayo'y kakain ng laman ng makapangyarihan at iinom ng dugo ng mga pinuno ng lupa, ng mga lalaking tupa at ng mga batang tupa, ng mga kambing at ng mga toro na pawang patabain sa basan. Nakakahiya. Bagsak sa grammar. Dripping on back for the legs, say something. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the